talagang binibigay nila. Like for example, itong mga sensory mats, mga calming mats. Magnetic siya. Susuot ko lang siya Friday. So kung mapapansin nyo, walang Wednesday kasi wala tayong turo ng Wednesday. Yes. Hello, my name is Teacher Belle and welcome to Home and Everything. So, ako po ay isang SPED teacher sa Amerika. So, ang channel na to ay idodocument natin ang mga experiences natin bilang isang guro dito sa Amerika. At syempre, yung mga OFW investments sa Pinas, particularly sa Camellia. So, ngayon po ipapakita ko sa inyo ang aking SPED classroom. So, self-contained classroom po ako, multi-level, multi-disabilities din. Ang hawak ko ay pre-K, so 3 to 5 years old. Okay, so mostly ang hawak ko ay preschool developmental delay or severe developmental delay or just developmental delay lang. Okay, so ito po ang kabuuang classroom natin. Medyo malaki siya kasi SPED, so kailangan maraming centers. Okay, so isa na dito ang ating play area. So kinolor code ko siya. Orange dito sa play area. Meron silang or merong ready na dramatic play area. So, meron silang mga kitchen, pretend kitchen, mga ganyan. Tapos, mga community service helpers. Okay, so, kompleto silang yung mga stethoscope. Okay, ito naman yung library area. Okay, so, ginawa ko na siyang thematic. So, may map, may ABCs. Okay. So, ito ang restroom namin, pero hindi ko pa naayos. Kasi late na ako nakarating dito sa Amerika. So, ang galing lang. Kasi para siyang clinic. Meron na silang mga sanitary papers, kompleto sa diapers. Okay? Yung mga stools for kids. Aayusin natin ang restroom after. Balik tayo sa classroom. Okay? So, ang maganda dito pag nag-request ka, talagang binibigay nila. Like for example, itong mga sensory mats, mga calming mats. Yan. Look. So, pang calm down sa mga kids. Okay? And then, dito muna tayo. So, dito ang snack area namin. Kaya hindi siya carpeted. Okay? Behavior chart namin. Okay? And then, sa baba niyan, behavior bingo. So, kapag may ginawa silang maganda, nag-stamp sila dito until maka-reach sila ng 10. Pag naka-reach ng 10, may reward sila. So, ganyan. Ito naman ang centers area. So, nilagyan ko na ng mga names. Kasi, marami sa kanila nagbe-benefit sa visual cues. So, kailangan yan. Para hindi na parating iba-iba ang seats nila. Alam na nila kung saan sila pupunta. Ito mga focus walls. Ang math, ELA. Okay, so weekly focus area namin yan. Ito rin science, social. Mabilis ang decor lang to kasi nung dumating ako halos September na. Nag-start na ang klase ng August. Okay? So, mabalik tayo dito sa centers. So, after nila ng work nila, meron silang mga boxes para
dito nila ilalagay yung mga finish works nila para madali namin natatrack ang progress nila sa writing and pag-finish ng task. So yan. Monday, Tuesday, mga activities nila. Thursday, Friday. So kung mapapansin nyo, walang Wednesday kasi wala tayong turo ng Wednesday. Yes, rest day namin ng Wednesday. Ito naman mga task boxes nila. So, meron silang schedule dito. Pakita ko lang. Okay. So, ito yung tinatawag na independent system. So, like kunyari, kukunin lang nila yung shape nila. And then, okay. Hanapin nila kung saan. Tapos, imamatch nila. And then, yun ang kukunin nilang box na gagawin nila. So, ito ang laman. Yan. So, pupunta na lang sila sa table nila. Okay? So, balik natin. Okay? So, yan ang schedule nila. So, yung mga may gusto kong ipagawa, nilalagyan ko siya ng markers. Pag wala naman, imomove lang nila. So, kunyari, snack time, daan na sila sa snack. Punta na sila sa whole group. Yan, lilipat nila hanggang sa end, which is daily living skills ang end namin. Okay? So, ganyan. Okay? Ito rin. Itong ang mga pencils na nire-recommend ng mga OT. Kasi maliliit. So, hindi nila magaganon. So, mapipilitan daw silang ikanon. Okay? Even sa crayons, maliliit. Okay? Hindi ordinary crayons. Di ba na tayo sa Pinas na sanay tayo na jumbo pencils o kaya yung tripod pencils. Sila ganyan. Okay? So, yan. Ito ang mga task boxes ko. Yan. So, kunyari, ang ituturo ko taking a bath. Yan lang. So, nilagyan ko siya ng mga velcro. Ito ang tinatawag nilang task boxes. Okay? Papakita ko yan sa reels or sa shorts ko. So, watch nyo yung mga shorts para sa mga ideas. Okay? So, yan. Nilabel ko na rin sensory motor, daily living skills, computers. Okay? Ito naman, dito ko nilalagay yung mga small group. Yung teacher-led corner ko para mas madali kong makuha yung tinatarget kong skills sa kanila. So, nakaprepare na yan. Ito, meron silang choice time. Okay, pwede silang mamili ng mga gagawin, sensory motor, ADL, or technology. Okay? Yan. Dami nilang materials. Even sa scissors, meron silang mga assistive scissors. Look. Yan. And of course, ito yung task boxes ko na hindi ko pa tapos. Marami pa akong gagawin dito. Naumpisahan ko na. Mga ganyan, kitchen, activities and tools. Okay, community helpers. Mga matching lang. So, kailangan nyo ng maraming velcro. Okay, ito ang curriculum na ginagamit namin. Creative curriculum. Nung nag-aaral ako, I remember na pag-aralan namin yan nung college sa Pinas pa. Okay, so ito ang teacher-led corner ko. Okay? Ito ang schedule naman namin. Okay, so 3 sessions kasi ako. So makikita nyo, session 1, session 2, session 3. So yan ang schedule ko everyday. Medyo mabigat. Yan. So, arrival until dismissal. Tapos, ito nga yung ano namin. Schedule. Individual schedules nila yan. Of course, ang circle time center namin. Okay. Meron ako mga instruments for morning and circle time. Ang maganda dito, marami silang klaseng chairs. So, look. Para sa iba't ibang bata. Yan. Ito din. Ito pang calm ng mga bata. So, para siyang rocking chair for kids. Okay? Okay? Ito, papakita ko. Ito naman, may slides ako everyday para hindi ko nakakalimutan yung ituturo ko. Ito, nagaganda na ko yung mga assistive hearing aids kasi meron akong student na may hearing aid problem. So,
Yan. Susuot ko lang to para siyang mic. Ganyan. Susuot ko. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Okay, ganyan na lang. So, magnetic siya. Susuot ko lang siya. Yan. So, kahit nakatalikod ako, maririnig nila ako. Kasi, okay. Meron siyang speaker dito. Na, ewan ko kung naka-on. Hello? Hello? Ay, hindi yata naka-on. Naka-power naman. Okay. Hello? Hello? Okay. Dapat, wait lang. Naka-on naman siya. Okay. Baka hindi ko lang alam. Pero nagamit ko na to noon. Ginagamit ko lang to pag nandito yung student ko na hearing impaired. Okay. And then, ito yung teacher table ko. Medyo magulo pa siya. Okay. Pero overall, ganyan. Yan. May mga chairs din sila na may mga restraints. Pero hindi namin siya ginagamit kasi pinagbawal or bawal. So, I believe tatanggalin na rin yan. Okay? Ano pa ba? Yan. Okay. So, ganito ang itsura niya. Ito ang itsura ng classroom ko. Okay? So, yan po. Baka may nakuha kayong idea. Pakita ko yung schedule ko pala. Kasi meron akong 4 na teacher aid or para-professional. So, ginawa ko sila ng schedule. Color-coded yan. Kunyari, teacher A, lahat ng blue, yun ang gagawin niya. Para isa lang ang gumagawa sa diaper, sa tables, tapos the rest of the teachers, nasa akin lang during circle time and centers. Okay? Okay. There you go. There you have it. My pre-K classroom. Medyo kulang pa siya actually. Marami pa akong tatapusin na task cards and especially labelings. Yung mga bata accustomed na kasi bagong yung independent system na schedule na yan. Bago ko lang na in-implement dito, although yun yung kasi nakita ko sa mga research ko na yun yung ginagamit talaga nila for kinder, pero hindi pa ako nakakita for pre-K. So trinay ko sa pre-K, kaya kinontian ko lang yung kumbaga gagawin sa schedule nila. So nagagawa naman nila surprisingly. Okay, so if you're a SPED teacher, please do subscribe. May mga shorts po tayo na ina-upload about tips on teaching and classroom management. Okay, bye. Bye, dreamers. Keep on dreaming.